Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nauwi sa Rayot ang panonood ng libreng concert ng ilang kabataan sa Taytay, Rizal. Ang tinitinang sanhi ng gulo, nagkasiksikan. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa gitna ng libreng pag-concert sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal noong Sabado, nagkarayot ang ilang kabataan. Ayon sa sangguniang kabataan ng Taytay, abot sa 3,000 ang dumalo sa concert na karamihan ay mga kabataan. Kita sa video ang pagbato sa isang nasirang plastic barrier. May nag-flying kick, may naghabulan, at nambato ng bote. Nakapanayam natin ang ilang saksi na mga menor de edad na pinayagang humarap sa media ng kanilang magulang o guardian. Sabi nila, karamihan ng mga pumunta sa concert ay mga grupo-grupong kabataan. Nagkasiksikan daw sa concert grounds na posibleng pinagmula ng gulo. Una po, akala namin chill lang. Tapos nagbigla po nagkagulo eh. Yung pagkakanta po ng isa naming idol. Nagkatalunan lang po. Tapos yun na po, nagkasikuan, kasipaan. Pagkatingin ko na po doon, nagkakasuntukan na po sila. Bigla pong nagkulasan, marami pong nasaktan eh. Kasi pagbato po ng barrier po. Tapos may bumabato din po ng tsinelas. Yung may sumipa din po. Tapos may sinuntok din po eh. Sa pool sa video, ang pagtalon at pagdaga ng isang lalaki sa isa pang lalaking nakahiga sa sahig. Kita rin ang ilang umawat at tinulungan ng lalaki. Fighting stand lang po. Tapos pag flying kick niya, parang dumaplis lang po, tapos sinuntok po siya sa ulo, kaya po siya nakakapit sa ulo niya. Tapos ayun na nga po, tapos naghahabulan na nga po sila. Atras abante, hanggang pong dumating na po yung maraming mga pulis. Sa opisyal na pahayag ng Taytay Police, sinabi nitong nagkuna na ng pahayag ang isa sa mga nasaktan sa kaguluhan na kanila raw gagamitin para matunto ng iba pang sangkot. Base raw sa salaysay ng biktima, isang grupo ang humarang sa kanila at nambato ng plastic barrier. Rumesbak naman daw ang grupo at doon nagsimula ang riot. Pinagtulungan daw bugbugin ang naiwang biktima matapos magpulasan ng mga tao sa concert grounds. Nasakote ang ilang sangkot sa riot. Patuloy naman ang investigasyon ng Taytay Police sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa ating motorista, may taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may dagdag na 1 peso and 10 centavos kada litro sa gasolina. 40 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. May dagdag ding 40 centavos sa kerosene. Yan po ang unang oil price hike matapos ng 3 linggong rollback sa diesel at kerosene. Kasabay ng pag-arangkada ng tigil pasada ng grupong Manibela ngayong pong araw, magdamagan o madadagdagan ng 1 oras sa operasyon po ang MRT3. Nakahanda na ring mag-deploy ng libreng sakay ang gobyerno. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, minomonitor ng Transportation Department ang epekto ng isinasagawang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela kontra sa Public Transportation Modernization Program o PTMP. Kanina sa monitoring ni MMDA Chairman Romando Artes at Transportation Secretary Vince Dizon, wala naman daw masyadong epekto sa lansangan ng isinagawang rally kaninang umaga. Ganun pa man nakahanda raw ang gobyerno na mag-deploy ng mga libreng sakay na bus. Ang LRT Line 1, Connie, na pinapatakbo ng isang pribadong kumpanya ay magdadagdag ng 1 train ngayong araw dahil sa isinasagawang transport strike. Binalaan din ng MMDA at DOTR ang grupong Manibela na bagaman maximum tolerance ang kanilang ipatutupad sa mga nagrarally kung makakasagabal na raw sa publiko ang gawain nila, tulad na lamang, Connie, kung ihaharang ng grupo yung kanilang mga sasakyan ay wala raw silang ibang magagawa kundi arestuhin ang mga ito. Ang pagkilos ng Manibela dahil ito ay sa umano'y maling bilang ng mga nag-consolidate na mga jeepney. 40
43% lamang daw ito. Ayon na rin mismo kay Secretary Dizon at malayo sa 86% na una nang ibinida dati ng DOTR. Kanina kasabay ng transport strike ay nagrally naman yung mga grupo na pabor sa programa sa opisina ng LTFRB. Nakipagpulong din sila kay LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guaris III at DOTR Undersecretary Mon Reyes. Iginiit ng LTFRB ng 86% ay itinuturing na bahagi na ng programa kahit hindi pa sila tuluyang aprobado dahil nagbigay na ang mga ito ng Certificate of Conformity. Connie, samantala, yung sinabi mo nga kanina, inanunsyo rin kanina ni Dizon na extended na po ng 1 oras ang operasyon ng MRT3. Simula po yan mamayang gabi. Sabi ng DOTR, tuwing Lunes hanggang Biyernes po ang extended hours. 10:25 na magsasara ang North Avenue Station para sa last trip ng tren pa southbound. Yun naman mga pa northbound, 11:04 p.m. magsasara ang Taft Avenue Station para sa huling biyahe ng tren doon. Magdaragdag din ng tren ang MRT3 tuwing peak hours. Sinihiling naman ni Dizon, Connie, sa Manibela na 1 araw na lamang ang gawing kilos protesta, lalo't sinabi nila na bukas naman sila sa ilang pang pagbabago sa programa. Connie? Joseph, ito palang sinasabi nga ng Manibela ay 3 araw ito, no, natigil pasada. May mga contingency plans na nakahain, kabilang na dyan yung pag-extend nga sa MRT3. Pero bukod dyan, may nakikita na ba tayo na mga umiikot na iba pang mga dagdag na masasakyan ng ating mga kababayan, lalo na, no, para doon sa mga papauwi mamaya? Okay. Una muna, nag-iingat itong MMDA na basta-basta na lamang mag-deploy ng libreng sakay ng mga bus. Bagaman meron tayong nakita na ilang mga bus nandun sa opisina ng MMDA. Sabi kasi, kung hindi naman kailangan, hindi naman masyadong naapektuhan, kung may mga nasasakyan pa yung ating mga kababayan, ay huwag mo nang ilabas yung mga libreng sakay. Yung situation na yan, kanina ganun pa. Ngayon, mamayang gabi, no? Hapon hanggang mamayang gabi, kung halimbawa na mahirapan at halimbawa may mangyari na harangan ng mga sasakyan, ay number 1, may i-deploy naman yung mga LGU at yung MMDA ng mga sasakyan para sa ating mga kababayan. At ikalawa, kung magkakapitan talaga, ay aarestuhin yung mga nangaharang ng mga sasakyan na nakakaabala o makakaabala sa ating mga motorista, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. At kaugnay sa 3 araw na tigil pasada ng Transport Group na Manibela at iba pang issue, kausapin natin si LTFRB spokesperson Atty. Ariel Linton. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, sa initial assessment ng MMDA at ng DOTR, wala raw epekto yung isinagawang transport strike. Ganito ho ba yung sitwasyon sa lahat ng lugar kung saan nagsagawa ng tigil pasada? Well, in general po ay wala naman po nakitang ganong epekto. Kung meron man, may bahagya, no? Dahil napaghandaan po ng mabuti naman ng pamahalaan itong transport tigil pasada. So, kaya nga po ang aming pinaghahandaan naman ngayon, itong pauwi. Mamayang hapon. Kung sakaling dahil yung pagpasok, iba naman sa pauwi. So, kailangan handa rin tayo sa pauwi na hindi ma-stranded yung ating mga commuters. Saan lugar po kayo magde-deploy ng mga bus na libreng masasakyan mamayang hapon? Ang lead agency po dyan ng MMDA. So, siguro mas makakabuti na ang MMDA po ang makakasagot niyan specifically kung saan. Pero yung mga LGU po na identified naman po, right? Paranaque, Quezon City, at iba pa. Okay. May panawagan po yung Manibela na sibakin sa pwesto si LTFRB Chairman Teofilo Guaris III dahil umano sa pagsisinungaling kaugnay nga sa PUB Modernization Program. Ano pong reaction nyo rito? Well, una, siyempre, ang LTFRB Chairman ay isang presidential appointee. So, yan ay call po ng presidente. Pangalawa, ay hindi naman po we don't find any reason para hingin natin yung pagsibak sa ating LTFRB chairman simply because sinasabi nilang may di umano pagsisinungaling sa mga data sa modernization dahil na ipaliwanag naman po ng ahensya, tayo po na ipaliwanag po natin na
mukhang hindi lamang po naging maliwanag yung unang pagbigay ng dato. Katulad po nun 86%. Yung 86%, ito po ay it refers to the percentage of the number of units with franchise that applied for consolidation. Ibig sabihin, hindi ito, yung 86% ay yung mga nagpumasok sa consolidation. Opo. Ngayon, yung 43%, yun yung nakatapos na ng proseso. So, yung out of the 86%, yung 43%, tapos na sila, no? Sa proseso. Ngayon, pag ang tinanong, yun lang bang 43% na nakatapos ang pwedeng bumiyahe? Hindi po. Yung 86% po, in total, makakabiyahe po yun. Kasi pagka nag-file po ng application for consolidation, yung pong applicant already have rights and privileges under the PPNP. Ibig sabihin, konfirmado yung unit at may provisional authority, may fuel subsidy at iba pa. So, kaya yun pong unang bitaw na 86%, yun ang nag-apply. Opo. Pero nakakabiyahe na po lahat yun. Attorney, because mukhang... may provisional authority na sila. Malinaw po para sa inyo ito, pero mukhang sa leadership nitong Manibela, hindi ganun yung kanila nakikitang datos at explanation. Meron ba kayong effort na ipaliwanag diretso doon sa mga membro nila na iba yung inyong take doon sa issue? Bukas ang DOTR, bukas po ang LTFRB sa dialogue para mapaliwanag sa kanila na itong datang ito na mukhang hindi po naging malinaw kung ano bang nire-refer nila doon sa 86 saka sa 43%. Okay. Well, sige po, hintayin po natin yung dialogong yan. Meanwhile, ano po update sa panawagang taas pasahe sa jeep at iba pang mga nakabinbing petisyon? Meron pong pandinig na naka-schedule po, in-schedule ang board dyan, but hindi po tayo private schedule dahil 4 araw pa lang po tayo dito sa pero kapag nalaman ko na po kung meron pong mga schedule din sa petition for fair increase, ay sasabihan ko po kayo. Okay. Abangan po natin yan. Meanwhile, confident po kayo na may masasakyan itong ating mga kababayan pagdating ng hapon kapag rush hour na pauwi? Meron pong nagmo-monitor po ang mga interagency sa Tigil Pasada. Sige po. No? Opo. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Si bagong LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton. Wala pong bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero dalawang weather system ang magpapaulan sa bansa ngayon pong Lunes. Ayon sa Pag-asa, apektado ngayon ng Intertropical Convergence Zone ang Southern Mindanao habang patuloy na umiiral sa Northern Luzon ang hanging amihan. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at halos buong Mindanao sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Sa kabila ng inaasahang ulan, pinaalerto pa rin ang ilan nating mga kapuso sa matinding init at alinsangan. Posibleng umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index sa Coron, Palawan at Hinatuan, Surigao del Sur. Under extreme caution level po yan. Ibig sabihin, may banta pa rin ng heat cramps o heat exhaustion. 37 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Pasay, habang 32 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Nagbuga muli ng abo ang Bulkang Canlaon kahapon. Nakuhanan po yan ng Volcano Observatory sa Canlaon City, Negros Oriental mula 4:55 hanggang 5:02 ng hapon. Umabot sa 100 metro ang taas ng ash emission mula sa crater ng bulkan. Sa pinakabagong ulat ng PHIVOX ngayong umaga, 2 volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Mahigit 3,000 toneladong asupre o sulfur dioxide ang inilabas pa ng bulkan.
Nananatili po sa alert level 3 ang bulkan. Mahigit 5 linggo naman tapos ma-diagnose ng double pneumonia, muling nasilayan ng mga Katoliko si Pope Francis. Grazie a tutti e vedo questa signora con i fiori gialli e brava. Ay nagbigay ng maikling mensahe ng pasasalamat ang Santo Papa sa balkonahe ng Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Napanood din niya ng mga nasa St. Peter's Square sa Vatican City. Nakalabas din ng ospital ang Santo Papa ilang oras matapos sa kanyang public appearance. Dumaan siya sa Papal Basilica of St. Mary Major para magdasal bago umuwi sa Vatican City. Ayon sa mga doktor, 2 buwang pahinga ang kailangan ng Santo Papa para sa kanyang tuluyang paggaling. Isang bata ang nasawi sa sunog sa isang residential commercial area sa Barangay Namayan sa Mandaluyong. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Kung isang buhay na naman ang nawala dahil sa sunog ngayong Fire Prevention Month. Pasado alas 6 kaninang umaga na magkaroon ng sunog dito sa Maya, JP Rizal, Barangay Namayan sa Mandaluyong City. Kabilang sa mga nasunog ang isang litsunan, isang warehouse at junk shop. Sa kasawiang palad, isang batang lalaki ang namatay sa sunog. Natagpuan siya sa barracks ng mga trabahador. Ayon kay Fire Senior Inspector Brian J. Asidre Pilula, ang Chief Operation ng Mandaluyong City Fire Station, inaalam pa ang sanhi na apoy. Hindi pa rin fire out ang sunog at mabilis kumalat dahil sa may mga karton at iba pang light materials sa mga nasusunog na istruktura. Paalala ng BFP, siguraduhin nasa maayos at pasok sa standards ang electrical connections. Siguraduhin din na huwag pabayaan ang mga niluto at sinaing. Base sa tala ng BFP Mandaluyong, 5 na ang naitalang sunog dito sa lungsod ngayong Fire Prevention Month at ang karaniwang dahilan daw ay may kinalaman sa problema sa electrical connections. Connie, kanina ay nailabas na ang labi ng batang lalaki na 3 taong gulang at pinuntahan na rin siya ng kanyang ama. Ayon sa impormasyon na nakuha natin mula sa Bureau of Fire Protection ay nagtatrabaho sa litsunan ng kanyang ama na mangyari ang sunog at sinubukan pa sanang isalba ang kanyang anak pero sadyang malaki na ang sunog kanina. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sa mga dumaraan pa norte sa North Luzon Expressway, wala po muna kayong babayarang toll mula Balintawak hanggang May Kawayan, Bulacan. Ayon sa NLEX Corporation, epektibo yan simula mamayang tanghali hanggang hindi pa tuluyang nabubuksan ang 4 na lanes sa ilalim ng Marilao Interchange Bridge. Biyernes nang iutos ng Department of Transportation sa NLEX Corporation na itigil muna ang paniningil ng toll sa mga apektado ng pagkukumpuni na nagdudulot ng matinding trapiko. Sa ngayon, patuloy na kinukumpuni ang Marilao Interchange Bridge na nabangga ng isang truck nitong March 19. Sa latest update ng NLEX, 3 lane ang nadaraanan sa may Marilao Interchange northbound. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Isang babaeng tumatawid ang nabangga ng isang tricycle sa Lubao, Pampanga. Chris, kamusta na ang biktima? Connie, nasawi ang babaeng biktima dahil sa tindi ng tinamong sugat. Sa CCTV video, kita ang pagtawid ng biktima at kanyang anak sa kalsada na sakop ng Barangay Lourdes. Pagdating sa gitna, hinayaan na niyang tuluyang makatawid ang anak at siya naman ang nagtangkang bumalik sa pinanggalingan. Doon na siya nabundol ng paparating na tricycle. Dinala ang biktima sa pinakamalapit na ospital pero pumanaw rin. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang driver ng tricycle na maharap sa karampatang reklamo. Sabi ng driver sa pulisya, hindi niya namalayang umatras at bumalik ang biktima kaya hindi siya nakaiwas. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang kaanak ng biktima. Mabibilis na balita tayo sa Luzon. Sugatan ng 6 na tao sa karambola ng bus, van at truck sa Barangay Progreso sa Gumaca, Quezon. Ayon sa mga pulis, galing sa pababang bahagi ng kalsada ang truck nang masalpok nito ang kasalubong na van. Nahagip din ng truck ang nakahintong bus bago tuluyang bumaliktad sa kalsada. Dinala sa ospital ang mga sugatan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad.
Isa naman ang kumpirmadong nasawi matapos magkarambola ang hindi bababa sa 9 na sasakyan sa Sitio Badiwan sa Tuba, Benguet. Ayon sa Tuba Police at Tuba MDRRMO, isang truck ang unang nakabangga at nadamay ang ilang motorsiklo, kotse, SUV at pick-up. Dinala sa ospital ang mga sugatan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng disgrasya. Patay sa engkwentro ang isang tulak umuno ng iligal na droga na matagal nang binabantayan ng mga otoridad. Sugatan naman ng isang pulis habang 4 na iba pang suspect ang naaresto. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa maliit na bahay na ito sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal, na corner ng mga pulis ang isang matagal na nilang target na tulak umano ng ilegal na droga sa lalawigan. Ang suspect na si alias Dither nanlaban pa raw sa mga operatiba sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya. Nung nalaman niya, binaril niya agad itong pulis natin, tinamaan sa katawan itong ating pulis. Itong isang backup ay binaril niya rin, ngunit hindi niya tinamaan. So nagkaroon sila ng exchange of fire doon sa laban sa suspect. Yung loaded na isang magazine ng 45 niya ay naubos yun, naiputok niya lahat yun. Bakas sa pader ang mga tama ng bala mula sa engkwentro. Buhay ba? Naigating na po. Wala na? Wala na. Patay na? Dead on the spot ang suspect. Isinugod sa ospital ang pulis na nabaril ng suspect. Nagpapagaling ang pulis sa ospital. Pero nasan yung tama? Sa likod, sa tagiliran. Tugod sa likod. Tumagod sa likod? Ayun. Ito pong ating intel operative, tinamaan po sa kanyang kanang bahagi ng kanyang katawan na kung saan ay na-damage po ang kanyang kidney. So dito pong ating polis ay tinanggalan po ng kidney sa pagkakabaril ng suspect at saka yung kanyang atay. Na-recover sa crime scene ang baril na ginamit ni alias Dither. Gayon din ang mahigit 28 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 191,000 pesos. Arestado rin ang 4 na iba pang kasama ng target sa pagtutulak ng iligal na droga. Eksakto naman po na mayroon pong 4 dun sa loob ng maliit na bahay na yon na ongoing pot session po sila. Depensa ng 3, gumagamit lang sila ng iligal na droga at di nagtutulak. Ayon naman sa babaeng nahuli, nadamay lang siya. Nagamit lang po. Gumagamit lang po, ma'am. Gumagamit lang po. Nadamay lang po. Wala po akong alam dun eh. Nagkakabarilan na po eh. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong si alias Dither dahil sa droga. Ang kanyang mga parokyano ay galing dito sa Cainta, Taytay at Antipolo. At talagang itong suspect na ito ay armed and dangerous po talaga yan. Lagi siyang may dalang baril. Napag-alawang ding may arrest warrant pa laban sa kanya para sa kasong frustrated homicide na inilabas ng korte ng Pasig City. Ang 4 na arestadong suspect nahaharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinusubukan ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag ang kaanak ng napatay na suspect. Sa mga bibili po ng manok at itlog, maghanda ng ekstrang budget dahil tumaas po ang presyo ng mga yan sa ilang pamilihan. Sa Trabaho Market sa Maynila, 210 pesos kada kilo ang whole chicken, habang 220 pesos naman sa choice cuts o mga parte ng manok. Bahagyang mas mahal sa Kamuning Market sa Quezon City na 220 pesos ang kada kilo ng whole chicken at 240 pesos naman ang choice cuts. Ayon sa ilang nagtitinda, hindi pa nila kayang magbaba ng presyo dahil mahal din ang benta sa kanila ng kanilang supplier. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture sa iba pang pamilihan sa Metro Manila, may ilang nagbebenta ng manok hanggang 250 pesos ang kada kilo. Sa itlog naman, 6 hanggang 7 pesos ang kada piraso ng Peewee egg. 8 pesos and 50 centavos hanggang 11 pesos kada piraso naman ang jumbo size. Buena manong chika ngayong Lunes mga mare at pare. Ni-reveal na kagabi sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ang first set ng duo nominees. Ang duo na unang nominado ngayong linggo, sina Ralph and Michael, AC and Ashley, Will and River.
Sina Ralph and Michael, Ashley and AC at Will and River ang mga duo na nanganganib na mapalabas ng bahay ni Kuya ngayong linggo. Sa first nomination night, ipinaliwanag ni Big Brother ang bagong proseso ng nominasyon. 3 points at 1 point ang pwedeng ibigay sa magkaduo. Kaya naman mga kapuso at kapamilya, nasa inyong kamay ang power to save kung sinong duo ang nais nyo pang magstay sa bahay ni Kuya. Samantala, inabangan din ng viewers ang pagpasok ni Gabby Garcia na host ng programa sa bahay ni Kuya. She is one of the brightest Kapuso stars. Ang host at actress na ito magdadagdag sa bahay ni Kuya. At ngayon ay talagang it is her time para pumanap sa mga hamon ni Kuya. Gutom pa ako! Wala akong kakaining weekly budget! Si Gabby ang newest house guest ni Kuya. Para sa kanyang unang task, tinikman ni Gabby ang dishes na inihanda ng housemates. Kaabang-abang ang mga susunod pang task ni Gabby sa loob ng bahay ni Kuya. Panoorin sa GMA ang PBB Celebrity Collab Edition 10 p.m. tuwing weekdays at 6:15 p.m. naman kapag weekends. Discount sa internet ang isinsulong ni Senador Francis Tolentino. Ora mismo serbisyo publiko ang advokasya ni Congressman Erwin Tulfo. Si Benhur Abalos nais alisin ang buwis sa kuryente. Libreng gamot para sa senior citizens ang pangako ni Mayor Abby Binay. Ipinagmalaki ni Senador Bong Revilla ang 300 batas na naipasa niya. Proteksyon ng kababaihan ang isinusulong ni Senador Pia Cayetano. Itutuloy raw ni Ping Lacson ang laban kontra korupsyon. Si Senador Lito Lapid ipinagmalaki ang 100 batas na kanyang naipasa. Libreng pabahay para sa mahihirap ang pangako ni Manny Pacquiao. Iginiit ni Tito Soto na dapat labanan ng fake news. Sa Legazpi City, tinalakay ni Modi Floranda ang issue sa jeepney face-out. Kasama niya sina Aline Andamo at Jerome Adonis. Kinausap naman ni Amira Lidasan, Lisa Masa at Danilo Ramos sa mga magsasaka at mangingisda sa Sorsogon City. Abot kayang presyo ng pagkain ng isinusulong ni Bam Aquino. Mga issue sa agrikultura ang tinalakay ni Bonifacio Busita sa Alcantara, Romblon. Kapakanan ng persons with disability ang pinaglalaban ni Senador Bongo. Nag-ikot sa Pasig at Caloocan si Senadora Amy Marcos. Isinusulong ni Ariel Querubin ang karapatan ng transport sector. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita tayo sa Visayas at Mindanao kasama ang GMA Regional TV. 2 ang sugatan sa pamamaril sa isang tindahan sa Balasan, Iloilo. Cecil, nahuli ba yung mga gunman? Rafi, patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang lalaking namaril na nahuli cam sa live stream video. Bago ang krimen, nagiinuman pa ang 2 magkaibigan sa loob ng tindahang yan. Maya-maya lang, napatakbo ang isa sa kanila nang may dumating na lalaking may dalang kutsilyo. Sumunod sa lalaki ang isa pang may dala namang baril na nagpaputok ng 4 na beses. May binato pa siyang gamit bago tuluyang tumakas. Batay sa investigasyon, taga-Tapas Capiz ang gunman na nangungupahan lang sa bayan. Inaalam pa ang motibo sa krimen pero kwento ng nala-livestream na saksi, may narinig silang nagtatalo sa di kalayuan kasama ang 2 lalaki. Bistado ang tangkang pagtaka sa Pilipinas ng 5 Chinese national na mga blacklisted POGO worker. Ayon sa Bureau of Immigration, sinubukang umalis ng 5 sakay ng bangka mula sa Tawi-Tawi. Nasira ang kanilang bangka kaya sila nahuli ng mga otoridad. Kabilang ang 5 Chinese sa mga nahuli sa Lucky South 99 na POGO sa Porac, Pampanga na ni-raid noong Hunyo. 2 sa kanila, pugante rin kaya agad inaresto ng mga taga-Bureau of Immigration. Inaalam pa ng Bureau of Immigration kung saan nanggaling ang mga naturang POGO worker bago sila nagtangkang tumakas.
Kinilala ang ilang kapuso programs at personalities sa 38th PMPC Star Awards for Television. Ang GMA Network hinirang na Best TV Station of the Year. Narito ang latest ni Nelson Canlas. Kinilala ang GMA Network na nagdiwang ng 75th anniversary ngayong taon bilang Best TV Station of the Year sa 38 PMPC Star Awards for Television. Unang hirit ang Best Morning Show at ang mga host nito ang Best Morning Show hosts. Best Magazine Show ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Best Documentary Program ang The Ato Maraulio Specials. Habang ang Eyewitness ginawara ng Hall of Fame para sa Best Documentary Program category. Ang mga award-winning host ng Eyewitness naman ang Best Documentary Program hosts. Best Public Service Program ang Wish Ko Lang. Ang hit GMA Afternoon Prime Series na Abot Kamay na Pangarap ang Best Daytime Drama. Si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ang itinanghal na Best Game Show host. Si Dingdong din ang itinanghal na Best Educational Show host. Best Drama Anthology ang magpakailanman. Wagi si Paulo Contis bilang Best Single Performance by an Actor para sa magpakailanman episode na A Son's Karma. Sa isang episode din ng magpakailanman na Inaanak-Inanakan, wagi si Gladys Reyes bilang Best Single Performance by an Actress. Best Comedy Show ang Pepito Manaloto Tuloy ang Kwento. Best Mini-Series ang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Best Educational Program ang Born to be Wild. Best Celebrity Talk Show ang My Mother, My Story, habang ang host nito na si Boy Abunda ang Best Celebrity Talk Show host. Best Showbiz-Oriented Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda. Best Public Affairs Program ang Cayetano in Action with Boy Abunda, habang ang mga host nito ang Best Public Affairs Program hosts. Best Public Service Program host si Dr. Edinel Calvario. Best Variety Show ang It's Showtime. Mga Best Talent Search Program host naman sina Julian San Jose at Rayber Cruz. Tinanggap naman ni na Barbie Portesa at David Licauco, also known as Barda, ang Herman Moreno Power Tandem Award. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasok na sa Final 16 ng Miami Open 2025 sa Amerika si Filipina tennis player Alex Ayala. Sa third round ng tournament, nakuha ni Ayala ang upset win laban kay Australian Open champion Madison Keys sa score na 6-4, 6-2. Yan ang unang beses na may Pinay na tumalo sa isang World Top 10 player sa women's tennis. Bago yan, tinalumunan niya si Jelena Ostapenko ng Latvia nitong Sabado. Nakatanggap pa si Ayala ng papuri mula kay tennis superstar Rafael Nadal. Sa academy ni Nadal, nag-training si Ayala ng tennis. Susunod na makakalaban ni Ayala si Paula Badosa ng Spain para sa spot sa quarterfinals. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nanawagan ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pabalikin na siya sa Pilipinas. Dagdag nila, magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa The Hague, Netherlands, ang mainit na balita hatid ni Mariz Umali. Inday Sara Duterte! Nagtipon-tipon sa Malieveld, isang malawak na parke rito sa The Hague, Netherlands, ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong weekend. Ang aktibidad layong magparating ng pagmamahal, suporta at maagang pagbati na rin sa 80th birthday ng dating Pangulo sa Biyernes. Maging ang panawagan na maiuwi na siya sa Pilipinas. Dumalo sa pagtitipon si Vice President Sara Duterte na nagkwento tungkol sa kalagayan ng kanyang ama sa loob ng kulungan ng ICC. Muli ring iginiit ng bise na maliraw ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ibalik niyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy niyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik niyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Dati nang nanindigan ang Malacanang, DOJ, PNP at iba pang law enforcement agency sa Pilipinas na tama at legal ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Marcos resign! Marcos resign! Nagsabi niya, hindi ako bakit ba kailangan resign? Dahil hindi
mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ayon sa bise, kahit nasa the Netherlands ay concerned daw ang dating Pangulo sa timeline at nangungumusta rin sa kalagayan ng kampanya sa Pilipinas para sa eleksyon 2025. Tatakbong mayor ng Davao City ang dating Pangulo. Ninoy Aquino, Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Sakali mang maghain ng interim release ang kampo ng dating Pangulo, hindi raw iyon magiging madali. Handa raw kasing tutulan ito ng kampo ng mga biktima ng extrajudicial killings na nag-press conference dito sa The Hague. If there will be an application for interim release, Senator Law and lawyers and its victims are ready and able to give the views and concerns to actually tell the court to deny it. Why? Because the conditions for actually granting it are not there. We would certainly oppose any effort for the interim release or conditional release of Duterte. Because it would be very contrary to the victim's interests as he himself poses a threat. 5 buwan bago ang confirmation of charges hearing ng ICC para sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa September 23, may mga pinasusumite ang korte sa prosekusyon at depensa. Sa mga prosecutor, kailangan nilang magbigay ng kompletong detalye tungkol sa dami at uri ng mga ebidensya na kanilang gagamitin. Kasama riyan ang transcript at translation ng mga documentary evidence, maging ang timeline ng pagsusumite ng mga ito. Kailangan din nilang idetalye kung ilan ang kanilang mga testigo, kung itatago ba ang kanilang pagkakakilanlan at kung matitiyak ba ang kanilang seguridad. Dapat ding sabihin ng prosekusyon kung gusto nilang ituloy pa muna ang investigasyon kay Duterte at kung sakali ay anong epekto nito sa proseso ng korte. Kailangan maipasa ng prosekusyon ang lahat ng iyan sa April 4. Ang depensa may hanggang April 11 para magbigay ng kanilang obserbasyon hinggil sa mga impormasyong isusumite ng prosekusyon. Pinadedetalye rin sa depensa kung gusto nilang magpresenta ng sarili nilang ebidensya at mga testigo, kung gusto rin nilang magsagawa ng sariling investigasyon. Maging ang registry inaatasan ng korte na magsumite hanggang April 2 ng kanilang obserbasyon kaugnay sa partisipasyon ng mga biktima. Sakaling may komento ang prosekusyon at depensa sa obserbasyon ng registry, pwede nila itong isumite sa korte hanggang April 11. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalagaan ng Malacanang ang panawagan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, si Vice President Sara Duterte lang ang makikinabang kung gagawin ito ng Pangulo. Giit ni Castro, papaano masasabing hindi kayang mamuno kung pinaiiral lamang ng pamahalaan ang batas? Mas hindi raw kakayanin ng isang tao na mamuno kung maraming itinatago at inililihim, partikular niya ang tungkol sa pondo. Tungkol naman sa paghalintulad kay dating Pangulong Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino, kwinestyon ng Malacanang kung saan ba nila nakukuha ang mga umano'y banta sa buhay nila. Miski raw ang mga dati nang sinabi ng bise na banta sa buhay niya ay wala pa ring maipakitang ebidensya sa NBI o PNP. Mga mare at pare, may bagong paandar sa content si Mommy Grace Tan Felix. From cooking to food trip, yan ang okay na tour ni Mommy Grace. Game siya na kumain ng ilang street food gaya ng barbecue at isaw. Of course, hindi nawala ang kanyang signature headband. Sa isang FB reel, nagbebenta si Mommy Grace ng siomai sa kalsada. Okay naman to sa netizens na looking forward kung saan ang next na food trip. Nagpaalala ang Philippine Embassy sa Lebanon sa mga Pinoy roon na iwasan muna ang southern o timog na bahagi ng naturang bansa. Tumawag din daw sa embahada kung may masaktan at mangailangan ng tulong dahil sa airstrikes ng Israel sa southern Lebanon nitong Sabado. Ayon sa mga opisyal sa Lebanon, hindi bababa sa 6 ang patay at 31 ang sugatan. Hindi pa malinaw kung may mga kasamang Pinoy.
Sabi ng Israel, grupong Hezbollah ang target nila. Tugon daw yan sa naunang rocket na pinuntirya ang Israel-Lebanon border. Itinanggi ng Hezbollah na may kinalaman sila sa naunang rocket at iginiit na gusto nilang ituloy ang ceasefire nila ng Israel. Bago ang pambobomba sa Lebanon, nagpakawala rin ng airstrikes ang Israel sa Gaza na hudyat ng pagtatapos ng ceasefire sa pagitan nila ng grupong Hamas. Ayon sa Hamas, nasawi sa isang airstrike ang leader nilang si Salah al-Bardawil at kanyang asawa. Kinumpirma rin ito ng Israel pero wala pang direktang komento ukol dyan. Una nang sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang pag-atake sa Hamas ay para puwersahin na sila na palayain na ang lahat ng kanilang mga hostage. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.